Doon sa bilang asawang babae, ano po, bawal po ba ng Biblia o ng Diyos na magsuot ng hikaw ang babae? Yun po ang una kong tanong. At yung pong ikalawa naman, kanina may binanggit kayo na give and take na po. Na yung kumbaga sa patas ang babae at lalaki. Yun po ba makikita natin sa Biblia? Yun po dalawa na yung tanong. Yun po. Yung una yung pong tanong kung bawal bang magsuot ang lalaki o ang babae ng mga alahas. Alahas po. Ikaw. Ilagay na ho natin sa alahas. Oo. Ito po ang sabi kasi sa Biblia, doon sa unang Timoteo, pakibasa mo kapatid na Robin, sa 2 versikulo 9. Gayon din naman na ang mga babae ay magsigayak ng mahinhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Ang sabi po ni San Pablo, ang mga babae gumayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon. Kaya ho dito sa amin, mahigpit naming ipinatutupad, hindi ho pwede rito ang babae naka-miniskirt, o kaya labas ang kalahati ng hita, o labas ang kalahati ng dibdib, o kaya labas ang likod, o kaya labas ang kilikili. Hindi ho kami pumapayag na ang mga babae rito, lalo na sa pagkakatipong Kristiyano, ganon. Maggayaki ka ng mahinhing damit. Pagka mahinhing damit, hindi yung parang toro na manunuwag ang dibdib na hapit na ganon, tapos malinaw na malinaw ang suot. Sabi ni Pablo, gumayak ng mahinhing damit, may katimtiman at hinahon, with shamefacedness and sobriety. In like manner also that women adorn themselves with modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hairs, or golds, or pearls, or costly arrays. Ang sabi mo doon sa Tagalog, hindi ng mahahalagang hiyas ng buhok, ng ginto, o ng perlas, o ng mga damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Kaya po, pagka ang babae nagpapakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa, ganon dapat na gumayak. Tinan po ninyo, magbibigay ako ng halimbawa sa inyo. Si Sarah, na asawa ni Abraham, nang siya ay masumpungan sa pagtalima sa Diyos, meron hong ganitong pahayag ang Biblia tungkol sa kanya. Hinahuwag sa 3:3. Nahuwag sa labas ang kanilang paggayak na gaya ng pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng mga hiyas na ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Kundi ang pagkataong natatago sa puso na may damit na walang kasiraan, ng espiritong maamo at payapa na may malaking halaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos, na pasakop sa kani-kanyang asawa na gaya ni Sarah, na tumalima kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon, kung nagsisigawa kayo ng mabuti at di kayo nangatatakot sa anumang kasindakan. Ngayon, ang sabi ni San Pedro, huwag. Alam niyo yung salitang huwag, pag ginagamit ng Biblia, bawal yun eh. Huwag sa labas ang paggayak, gaya ng paghihiyas ng buhok, pagsusuot ng hiyas na ginto, o mga perlas, o mga mariringal na damit. Kundi yun ay kang pagkataong natatago sa puso. Yun ang mahalaga sa Diyos. Kahit na adornuhan mo ng adornuhan yan, labas mo lang kung ano-anong hiyas at ginto, yun naman pagkatao mo sa puso, yung marumi naman, walang kwenta. Kaya sabi ng Diyos, huwag yung labas na gaya. Kundi, gaya rin ni Sarah,
Yung mga babaeng banal nung una, nagsigayak ng ganito, na nagsiasa sa Diyos, napasakop sa kanyang asawa, gaya ni Sarah, na kayo naman ang kanyang mga anak ngayon, sabi sa Kristiyano. Magiging anak kayo ni Sarah, magiging binhi kayo ni Abraham, kung susunod kayo sa paggawa ng mabuti, hindi kayo matatakot sa anumang mga kasindakan, kagaya ni Sarah. Kaya may sikreto ho yung pagiging binhi ni Abraham. Pagka babae, ang binhi ni Abraham, matimtiman ho.